Magandang araw! Narito na muli ang inyong guro, Teacher Ana, na handang sagutin ang inyong mga tanong na ano, paano, bakit kaya, at bakit ganon. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay Science 3, ikalawang quarter, unang araw sa unang linggo. Pagkatapos pag-aralan ang module sa Aralin 1, ay may kakayanan ka ng matukoy ang iba't ibang pandama o sense organs. Nasasabi mo na rin ang gamit ng ating 5 pandama o sense organs. Ang palaging paghuhugas ng kamay bago kumain, pagkatapos magbanyo, suminga, umubo, o bumahing ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo gaya ng coronavirus na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Mahalaga rin ito upang mapanatili ang kalusugan ng bawat pamilya. Narito ang gabay sa gawain bilang isa. Bago kumain, magtungo ka sa lababo at maghugas ng kamay. Awitin ang kantang Happy Birthday habang naghuhugas ka ng kamay sa loob ng 20 segundo. Bakit kailangan nating maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain? Magaling! Kailangan nating maghugas ng kamay upang mapanatiling malinis ang ating mga kamay. Hindi rin natin maisusubo ang anumang uri ng mikrobyo. Bago natin umpisahan ang pag-aaral sa ating mga pandama, sagutin muna ang mga sumusunod na pagsubok upang malaman ang iyong kaalaman tungkol sa ating mga pandama o sense organs. Number 1. Ang ating kamay ay organ para sa patlang. A. Pangamoy. B. Paningin. C. Pandama. D. Panlasa. Napakahusay. Letter C. Ang ating pandama. Number 2. Nakadidinig ka ng mga tunog sa pamamagitan ng paggamit ng patlang. A. Bibig. B. Mata. C. Ilong. D. Tainga. Magaling! Ito ay ang tainga. Number 3. Patlang ang pinakamalaking sense organ sa iyong katawan. A. Balat. B. Mata. C. Bibig. D. Tainga. Tumpak ang iyong kasagutan. Ito ay balat. Letter A. Number 4. Matatagpuan sa iyong patlang ang pinakamalait na buto sa iyong katawan. A. Bibig. B. Mata. C. Ilong. D. Tainga. Napakahusay. Ito ay tainga. Number 5. May kinalaman ang olfaction sa iyong patlang. A. Pangamoy. B. Paningin. C. Pandama. D. Panlasa. Napakahusay. Ito ay letter A, ang ating pangamoy. Okay, ano ang marka na iyong nakuha? Ihambing ang iyong sagot sa batayan sa pagwawasto sa pahina 40. Kung hindi mo nasundan ang ating ginawang pagwawasto. Kung basto lahat ang iyong sagot, napakagaling. Patunay ito na malawak na ang iyong kaalaman sa paksa na ating aralin sa ating pandama o sense organs. Maaari mo pa rin itong pagbalik-aralan at muli ay matuto ng mga bagong kaalaman. Kung hindi mataas ang iyong nakuhang sagot, huwag mag-alala. Matutulungan ka ng araling ito upang maintindihan ang mga konsepto na maaari mong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay at pag-aralan mong mabuti ang aralin na ito at malalaman mo lahat ang kasagutan sa mga bagay sa gawain. Handa ka na ba?
Natututo tayo sa mga bagay sa ating paligid na nakikita, naririnig, nararamdaman, nalalasahan, at naaamoy. Nalalaman natin ang mga bagay, tunog, sakit, lasa, amoy, bigat o tindi, lamig at init sa pamamagitan ng ating bahaging pandama o sense organs. Ang tao ay may 5 pandama na ginagamit sa iba't ibang paraan at pangangailangan. Ito ay ang mata, ilong, bibig o dila, tenga, at ang ating kamay o ang ating mga balat. Nais mo bang malaman ang iba't ibang bahaging pandama na ito? Una ay ang ating mga balat. Ito ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para sa pansalat at pakiramdam. Sumunod ay ang ating ilong. Ang ilong ay ginagamit natin para sa pangamoy. Ang ilong at ang kaugnay na ekstruktura ay madalas na nagsasagawa ng mga karagdagang tungkulin ukol sa paglilinis ng pumapasok na hangin. Sumunod ay ang ating dila. Ang ating dila ay ginagamit upang malasahan kung ang mga paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap, o hindi masarap. Ang maliliit na magagaspang na umbok sa dila ay ang ating taste buds. Ang mga papileya ay ang nagtataglay ng mga nerve endings na nagdadala ng mensahe sa utak. Binibigyang kahulugan ng utak kung ano ang lasa ng iyong kinakain. Kasunod ay ang tainga. Ang tainga, ang bahaging pandama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba't ibang tunog sa iyong paligid. Ngayon naman ay ang ating mga mata. Ang ating mga mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran tungo sa iyong mga mata. Nakikita ng ating mga mata ang 70% impormasyon na umaabot sa utak. Ang utak ang nagbibigay ng kahulugan dito. May iba't ibang bahagi ang mga mata upang makakita pa. Ngayon ay nalaman mo na ang ating 5 pandama, ang mga tungkulin nito at kahalagahan. Tumutulong ang mga pandama upang matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmamasid. Natatanggap nito ang stimuli na maaaring nasa anyo ng larawan, tunog, amoy, lasa, temperatura, at tekstura ng mga bagay. Naghahatid ang mga ito ng mensahe o signal sa utak na nagbibigay kahulugan dito at nagpapabatid sa iyo ng mga nangyayari sa paligid. Narito ang susunod nating gawain. Sige mga bata, tukuyin ang mga pandama na tumutukoy sa mga ipakikita kong larawan. Mabangong kulog. Tama, ito ay ang ating ilong. Malambot na unan. Wasto, ito ay ang ating balat. Masarap na almusal. Tama, ito ay ang ating dila. Mainit na gatas. Tumpa, ito ay ang ating parindila. Madilaw na mangga. Tama, ito ay ang ating mata. Malakas na tunog ng tambog. Napakahusay, ito ay ang ating tainga. Malinaw na tubig. Tama, ito ay ang ating mga mata. Mabangong bulaklak. Tama, ito ay ang ating ilong. Maasim na prutas. Napakahusay, ito ay ang ating dila. Malakas na pagsigaw. Tama na naman, ito ay ang ating tainga.
limang pandama. Napakahusay! Ito ay ang ating mga mata, ilong, balat, tainga, at dila. Ngayon, saan natin ginagamit ang ating mga mata? Wasto, ito ay ginagamit natin upang tayo ay makakita. Saan naman natin ginagamit ang ating ilong? Magaling! Ginagamit natin ito upang makaamoy. Saan naman natin ginagamit ang ating balat? Tama! Upang tayo ay makaramdam. Saan naman natin ginagamit ang ating mga tenga? Magaling! Ito ay upang makarinig. Saan naman natin ginagamit ang ating mga dila? Tumpak! Ito ay ginagamit natin upang tayo ay makalasa ng ating mga kinakain. Dahil tama ang inyong mga kasagutan, alam kong handang-handa na kayong sagutin ang mga kasunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang teknik. Piliin kung anong pandama ang ginamit sa mga salitang may salubungit sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot. Number 1. Napakalambot ng sofa. Number 2. Mag-ingat sa lugar na madilim ang paligid. Number 3. Ang kampana ng simbahan ay tumulog na 10 beses. Number 4. Masyadong maliit ang sukat ng tsinelas sa kanyang paa. Number 5. Ang gumamela ay malaki at mapulang bulaklak. Number 6. Mapait ang kape na walang asukal. Number 7. Ang mabangong damit ay nakatiklop sa cabinet. Number 8. Ang maliit na lamesa ay yari sa kahoy. Number 9. Ang mabangong alkohol ay ginagamit sa paglilinis ng kamay. At number 10. Ang makukuling na painting sa dingding ay maganda. Nagagalak ako na muli ay marami ka na namang bagong kaalaman mula sa ating paksa. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam mga bata!